Okay, magandang gabi po sa lahat. Gabi. Sa lahat ng ating mga kapatiran na nakaantabay po sa ating live, magandang gabi po sa ating lahat. At sa lahat po ng mga makapanood sa ating programa at sa mga bago pong makapasyal, makapanood po nito, inanyayahan po namin kayo na tumambay po kayo dito sa aming Facebook account, sa aming live, upang kami po ay makapagbahagi ng aming mga naunawaan at magkaroon din po kayo ng pagkakataon na mag-analisa tungkol sa inyong tinatayuang mga pananampalataya o pangunawa tungkol sa Biblia. Okay, so kumustahin natin ang ating mga kapatiran sa bandang Luzon, sa pamilya nila Brother Well, sa Rizal. Amen. Kumusta kayo mga kapatid? Sa Negros, sila Bro Joel, Sis Dolores, Nanay Zini, Sis Ann de la Cruz, sa lahat ng mga kapatiran natin nasa ibang bansa. Okay, so bago tayo magsimula, hingan natin ang opening prayer ng ating kasama, Brother Renson, para sa ating pag-uumpisa. Manalangin tayo. Mapagpala at mapaghimalang may likha ng langit at lupa, Elohim, Abraham, Isaac, Jacob. Muli, Ama, sa gabing ito, kami po ay dumudulog sa iyong paanan upang kami po ay patuloy magsaliksik sa iyong kasulatan at hinihingi po namin ang iyong patnubay, hinihingi po namin ang iyong gabay. Buksan mo ang aming mga puso't isipan, buksan mo ang aming mga diwa, bigyan mo kami ng talas, pag-iisip at pag-aanalisa at maging sa lahat ng makapanood sa live na ito, maging makapanood sa aming YouTube channel, sa aming Facebook account. Amang banal, nawa ay hindi po aksidente na sila po ay nakapanood. Hindi ito po ay bilang blessings upang aming ma-share sa kanila ang aming mga naanalisa at napag-aralan sa aming pagsasaliksik, patuloy na pagsasaliksik sa iyong kasulatan. Kaya, kasiyahan mo kami sa iyong kaunawaan, sa iyong diwa, upang kami po ay patuloy naming maunawaan at patuloy naming maitama ang anumang kasulatan mo na gaya ng pagtama ng Bisaya na pumarito sa sanlibutan. Salamat po, Amang Banal. Ang lahat ng ito ay ang dinadalangin, dinulog sa paanan, sa pamagitan sa iyong pangalan, ang katotohanan at na ibinigay mo sa iyong bugtong na anak, aming Bisaya. Amen. Amen. Okay, so salamat, Brother Renson. At bago tayo magpapatuloy sa ating tatalakayin chapter, so ngayon po ay nasa chapter 11 po tayo ng Corinthians. So bago po natin itutuloy, may sasagutin po akong tanong na posibleng naging tanong din ito ng nakararami. So ito po ay nakasulat sa Leviticus chapter 19 verse 19. Pakibuksan po, Brother Renson. Leviticus chapter 19 verse 19. Bisaya pala to. Sandali. Leviticus chapter 19 verse 19 in BB version Tagalog. Sundin ninyo ang aking mga tuntunin. Huwag ninyong palalahian ang hayop na inyong alaga sa hayop na di nito kauri. Amen.
Huwag din kayong maghahasik ng dalawang uri ng binhi sa isang bukid. Huwag kayong magsusuot ng damit na yari sa dalawang uri ng sinulid. Okay, so yun. Itong tanong na ito ay, itong verse na ito ang naging puno ng simulain ng tanong na nakarating po sa atin. Alam po natin yung nagtatanong ay isang kapatiran po natin na masugid na mananampalataya. Sincere, mayroong dalisay na puso na gustong sundin ang kalooban ng Ama. Okay, so ito po ang ating magiging sagot. Para maintindihan po, kailangan po nating magkaroon ng pag-elaborate. So, kung atin pong intindihin ang Biblia, base po sa nabasa, na ang sabi po rito ay huwag magsuot ng damit na yari sa dalawang sinulid o yari sa dalawang uring tila. No? Amen. So gayon pa man, sa ating kapanahunan ay hindi po ito napapansin o hindi po ito ang nabigyan ng importansya upang magiging basihan na ikaw ay sumunod sa kalooban ng Ama. At ayon sa mga napag-aralan, sa mga pagsasaliksik ngayon, ang damit na yari sa lino at yari sa bala o balahibo ng tupa ay mayroon po siyang tinatawag na frequency. Tama po ba, Sis Rose? Kung saan ito ang naging basihan sa current na pag-aaral ngayon sa kayo po ay hindi pwedeng paghaluin. Dahil posible raw na pag ito ay isinuot mo na nagkahalo ang dalawang sinulid na ito dahil hindi po balance yung energy o frequency ay magiging ma-discharge ka, kumbaga. Maubos yung energy. Mauubos yung energy mo at ang nagiging sanhi ay ang damit na sinuot mo na hindi mo napag-alaman. Amen po ba? Gayong pa man, mga kapatid, kung ating titingnan, may mabigat din kadahilanan, no? May mabigat na basihan na nakakapagtawag pansin sa mga taong nais sumunod. Amen po ba? Brother Rinson, nakakaano po ito? Amen. Nakakatawag pansin at nakakapanghikayat, di ba? Pero, base rin sa mga experience na ating naranasan, no? Mayroon pong mga damit na pagmamayari natin, nakapagsuot natin, kaya may matawag tayo, brother, na hilig ko itong damit ito, gusto ko ito, tipo ko to. Tama. Dahil pag yun ang nasuot mo, iba yung sigla mo. So, base din sa experience na mismong naranasan ng halos bawat isa sa atin ay mayroon ng connection ang damit sa nagiging energy reaction ng ating katawan. Amen? Amen. Ngayon, gusto kong linawin ito. Gusto kong bigyan ito ng malinaw na aplikasyon. Amen. Pagkakaunawa. Tama po na mayroong energy, na mayroong frequency ang mga nasabing damit at kung maaari ay huwag haluin. Ngunit kung ito ang magiging basihan na pag ito ay iyong nasuot, ang magiging tanda, kumbaga kung ito'y nasuot mo, nagawa mo, na ikaw ay nagdamit ng lino, hindi napaghaluan ng ibang sinulid na yari sa wool, ay
maitanghal na ang iyong sarili, nakasunod ka na sa kalooban ng Ama. Mukhang mahirap yun. Kasi mga kapatid, ang pagkakabahagi ni Moses, kung ating pong mapapansin, ang kanyang mga naisulat sa Torah, ay hindi po diretsong tumutukoy sa nababasa. Amen. Kailangan po nating unawain, kailangan po nating i-explore, kailangan po nating i-analisa ang mga bagay o mga nasulat niya. At posible na ang naging dahilan na yan ang ginamit niya na huwag paghaluin dahil yan ang nakita na gaya ng napag-aralan ngayon na mayroon ngang frequency. No? Pero hindi ang pagdamit ng lino at Pinaghalo. Yun. hindi paghaluin ang magiging pagsunod sa kalooban ng Ama. Amen. Unang example po, mayroon pong mga taong may capacity na makakabili ng mga damit na yari sa lino. Alam po natin, Amen. ang yari sa lino at ang yari sa wool, mga mamahaling uri ng tela. Amen. At kung yan ang basihan na dependent ang tao doon kasi pag nasunod at nagawa iyon, yun na ang pagkakasunod sa kalooban ng Ama, ay wala po makakagawang hindi po mayayaman. So, ibig po bang sabihin, ang pagsunod ng kalooban ng Ama ay para lang sa mayayaman? At para sa damit. At sa damit lang? Siyempre, hindi. Gaya ng nasabi ko kanina, ang mga bagay na isinulat ni Moses sa Torah ay kailangang intindihin at i-analisa. Amen. Okay? So, ito po ang sasabihin ko ang nire-representahan na damit ay ang spiritual na damit. Amen. Nayari sa lino at ang lino ay nagrepresenta po ito sa purity. Amen. Okay? At huwag paghaluin. That's right. Kumbaga, ang iyong pagsasagawa sa everyday, sa bawat araw na transaksyon, ang outcome po nun ay ang magiging damit mo. Amen. Okay? Hindi po yung damit na nakikita, kundi yung damit na nagiging iyong na-accomplish na kung saan yun na ang iyong spiritual na pananamit. Ano mo ba? Dahil kung maisuot mo ang damit spiritual na pinatutungkulan ni Moses na huwag paghaluan, kahit pa makakasuot ka ng tela na naghalo, hindi po ito nakakapagpabago sa damit Amen. spiritual na naisuot mo gaya ng pinatutungkulan ni Moses. Amen. Ulitin ko, kung naisuot mo ang damit spiritual na pinatutungkulan ni Moses, which is purity, kahit makakasuot ka ng damit na naghalong sinulid na tela, hindi po kayang baguhin ng pisikal na tilang isinuot mo ang spiritual na nasuot mong That's right. damit gaya ng Amen. sinabi ni Moses. Hindi po kayang baguhin ng panlabas na tela ang spiritual na damit na iyong isinuot. Yan, klarado. Ngunit, kayang baguhin ng damit na spiritual ang damit panlabas na isinuot mo. Kung Amen. magiging consistent at tapat ka sa kabutihan o sa righteousness. Amen. Na kung saan, yun ang pinatutungkulan sa mga naisulat ni Moses. That's right. Hindi kayang baguhin ng damit panlabas, literal na damit, Literal. ang damit na spiritual na naisinuot gaya ng isinulat ni Moses. Ngunit, kayang baguhin ng damit spiritual ang iyong nagiging damit sa kasalukuyan na kung saan yan man ay yari sa polyester, linen, nagkahalo man yan, kaya yang baguhin pagdating ng tamang panahon. Amen po ba? Amen. So, ang ginawa po natin is precaution. Dahil
marami po ngayong naliligaw, sabihin na natin, nalulula. Tama ba yun? Nalulula. Parang nalipong ba? Ano po yan, ha? Nalilito. Nalilito. May mga nakapokus sa nasusulat. Kaya ginawa nila mga bagay na yan, kagaya ng paggawa, brother, ng fringes. Yung chit-chit. Chit. Pag hindi daw nailagay dyan, kailangan daw maglagay ang damit ng mga Israelita ng ganyan. Dahil yan daw ang tanda ng mga anak ni Israel. Common yan sa mga itim na nag-claim na sila yung the true nation of Israel. So, hindi po tayo kontra ron. Ang sa atin po, ang mai-perform una, ang espiritual na kahulugan doon. Amen. Dahil hindi po sa pananamit nagtuturo si Moses. Amen. Sa espiritual na kalagayan po at kanyang nire-refer sa mga bagay kung saan doon mo i-aanalisa at babaybayin mo ang mga sulat na yun upang yung maunawaan ang espiritual na pagtuturo na napapaloob sa Torah. Amen. Okay? So, yan po ang ating nagiging sagot sa ating kapatid. So, tama po na may frequency, may energy, pero hindi po yan magiging basihan upang makakagawa ka ng mabuti. Kundi ang nasa loob ang didikta anuman ang iyong damit na sinusuot. Wala kang capacity makabili ng anumang damit, kaya nang nasabi kanina. Pero kung magpapatuloy ka, maibibigay sa iyo. Kasi yung mga damit na sinasabi is nagbibigay po yun ng komportable sa katawan. At lalo kang magiging masigla. Amen. Pero hindi yan ang magiging sanhi ng pagsigla. Nasa loob po natin nagmumula. Amen. Okay? So, padayon na po tayo. Patuloy po tayo sa chapter 11 ng 1 Corinthians. Okay? So, medyo mabusisi din ito. Kaya sa mga kapatid na nandyan at sa mga may sabihin na nating doubt regarding nitong napag-uusapan dito sa bungad ng chapter 11, tungkol po ito sa talukbong, no? Amen. Na kung saan marami pong nag-chat sa akin, marami pong nag-message sa akin noon pa, sinabing hindi na daw dapat itong i-perform, gawin itong pagtatalukbong. Ngayon nyo po maririnig ang aming paliwanag. Amen. Naipaliwanag ko na ito noon, ngunit uulitin natin ngayon. At kung noon ay normal na lang, ngayon po HD po ito. HD. Amen. Okay, Amen. so, sabi ni Apostol Pablo, tularan ninyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Pinupuri ko kayo dahil naaalala ninyo ako at sinusunod ninyo ang mga turo na ibinibigay ko sa inyo. Ngunit nais kong maunawaan ninyo na si Kristo ang ulo ng bawat lalaki. Ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. At ang Elohim naman ang ulo ni Kristo. Ang lalaking nananalangin o nagpapahayag ng mensaheng mula sa Elohim nang may takip sa ulo, gaya nito, ay nagdudulot ng kahihiyan sa kanyang ulo. Nako. Sa ibang termino, kung basahin natin dyan, Brother Rinson, Tagalog version ng MBB, yung Bisaya na lang, Bisaya. Okay. Asahin po natin para mas lalo sila makikita nila, no? Yung verse dito, bro. Ang sabi dito, ulitin ko verse 3, ngunit nais kong maunawaan ninyo na si Kristo ang ulo ng bawat lalaki. Tayo, mga lalaki, attention. Ang lalaki, ang ulo ng kanyang asawa. At ang Elohim naman, ang ulo ni Kristo. Listen carefully, mga lalaki. Ang lalaking nananalangin o nagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos o mula sa Elohim nang may takip sa ang ulo ay nagdudulot ng kahihiyan ng kanyang
ulo at ang ulo ng lalaki ay si Kristo. Basahin natin ang Bisaya. Nakapagbigay pala tayo ng kahihiyan kay Kristo nito. Mula sa verse 1. Verse 3 to verse 4. Verse 3 to verse 4. Apan buot ko nga masayod kamo nga si Kristo maoy ulo sa tanang tao. Ang mga bana maoy ulo sa iyang asawa. O ang Dios may ulo ni Kristo. Verse 4. Busa ang usa ka lalaki nga magpandong kung siya magampo o musulti sa mensahe sa Dios, nagpakaulaw kang Kristo. Okay? So, ito ang nagiging mga dahilan ng ating mga kakilala na concern. Hindi natin sila masisisi. Dahil yung pag-misis nila sa akin, alam kong hindi po yun plastic. Yun ay ginawa nila na may pag-alala at pagmamahal. So thank you po sa lahat ng nag-message sa akin na ipatanggal na ang talukbong. Thank you po sa inyong pag-alala. Thank you po sa inyong concern, mga kapatid. Amen. Salamat sa inyong pagmamahal. Gayunpaman, ating pong pag-aralan ngayon. Dahil Amen. kung nabasa ninyo ito, nabasa rin namin. So, ang magkakaiba lang siguro sa atin yung pagkakaunawa tungkol dito. Dahil Amen. ang naging dahilan kung kaya kami narito, dahil sumunod kami Amen. sa kung ano ang itinuro ng mga apostoles. Gayon din kayo. So, nakita ninyo na nakatalukbong kami. So, lakas loob at kami ay nagsasagawa ng pagtatalukbong at ngayon ang chapter ay ang tatalakayin mismo. Brother Rizon. So, sa pagtatalukbong natin ay nakakapagbigay tayo kahihiyan ni Kristo ayon po sa nababasa. Sa nababasa. Okay. Ngunit, paalalahanan po natin ang lahat. Ang Corinthians, 1 Corinthians, from chapter 1 hanggang sa pinakahuling chapter po nito, ay iisang sulat po ito. Amen. Hindi po ito magkahiwalay. Amen. Okay? So, ang babae namang nananalangin o nagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos, nang walang talukbong ang ulo, ay nagdudulot ng kahihiyan sa kanyang ulo. Para rin siyang babaeng inahitan ang ulo. Kung ayaw magtalukbong ng ulo ang isang babae, magpagupit na rin siya ng buhok. Yamang kahiya-hiya sa babae ang magpaahit o magpagupit ng buhok. Dapat siyang magtalukbong. Okay. So, para ating pong mabigyan ng pattern para ma-deliver po natin ang ating naunawa, no? Nilagyan po natin ito ng guide question. Next. Okay, so ito po yung katanungan ating inihanda para i-lead po ang ating pag-aaral. Maintindihan po ninyo ang pagbabahaging ito. So, literal bang talukbong ang tinutukoy ni Apostol Pablo? Literal bang talukbong na tinutukoy ni Apostol Pablo? Tingnan natin. Sa Exodus 29 verse 6, basahin po natin. Exodus chapter 29 verse 6. Isuot mo kay Aaron ang turbante at ikabit rito ang korunang kinasusulatan ng katagang inilaan kay Yahweh. Okay? Isuot mo kay Aaron ang turbante. Itong turbante ay ito po yung talukbong na kung saan ang nakasulat dito sa 1 Corinthians chapter 11 ay pwedeng ang pinatutungkulan ay yung turbante.
Dahil sa sa Greek linear po, ay ang tinutukoy po dito na itinatranslate from Greek to English ay something in his head. Kung sinabi ko ito para kung nais po ninyo, tingnan nyo po sa linear Greek. Okay? So basahin natin yung Bisaya, no? Bisaya version chapter 9 verse 6. Ingon dire, purungi siya o ipatapot sa purong ang sagradong ilhanan sa pagkahinalad. Okay? Purungi. So nganong kaniman nga bersikulo ang atong gikuha? Upang atin pong ianalisa ang nasabing talukbong ni Apostol Pablo dito sa chapter 11. Alam po natin na si Moses kung guidance ng Holy Spirit ay hindi po kulang. Amen. Agree po ba kayo? Amen. Bilang si Moses ay dakilang propeta ng Panginoon, ay hindi po siya kinulang ng kaalaman upang isuot niya kay Aaron ang nasabing purong o turbante o talukbong. Amen. Na kung saan naipatong sa kanyang ulo. Okay, so next verse, Exodus 39 verse 30. Exodus 39 verse 30. Ang turbante ay nilagyan nila ng palamuting ginto at may nakaukit na ganitong mga salita, nakalaan kay Yahweh. Okay, so next verse, Leviticus 8 verse 9. Leviticus chapter 8 verse 9. Sinuotan ng turbante at sa noo nila ay ikinabit ang palamuting ginto na may tanda na kabanalan ayon sa inuutos ni Yahweh. Okay, so marami pong verses sa Torah na talagang utos ng Almighty Creator ang pagsuot ng turbante. Amen. At sa ibang kasulatan na sa sulat ni Job, meron din yan na ang turbante o ang headdress ay tumutukoy sa proteksyon. Okay? Sa panahon ni Tobit, Amen. nakikita natin yan sa history ni Tobit na siya po ay nagtutulukbong. Mayroon po yan. Hindi na natin basahin. Kayo po ang maghanap. Yung kanang pagka maduki-duki o ninyo ba inyong magamit? Sa leksikin mo. Sa leksikin rin ninyo. So ito yung pinaka sumatotal. Ganito po. May kasabihan na palaging nabibigkas ng bibig ng mga mangangaral, Brother Edson. Elohim, God, is the same yesterday, today, and forever. Analysis. Kung ang lahat ay naniniwala na mga Bible reader na God is the same yesterday, today, and forever, sa Exodus, sa makalumang panahon, siya ay nag-utos sa pamamagitan ng banal na Espiritong pumapatnubay kay Moses. Amen. Na magtalukbong. Magtalakbong. At hindi po basta-basta ang nagtalukbong dito bilang ihimplo. Ang Amen. Kohen Gadol, Amen. ang high priest. High priest. Malakas po ang kanyang impluensya. Amen. Ano po ba? Kung ang pinagkatiwalaan upang papatnubay sa Israel bilang espiritual, personal na persona na tagapagpatnubay sa katauhan ng Kohen Gadol ay nagtatalukbong, bakit sa 1 Corinthians
Kung saan sumulat si Apostol Pablo, pinagbabawal, Brother Rinson. Tinanggal. Ibig sabihin ba, ang God, ang Creator ay hindi the same today, yesterday, and forever? Kasi Yun na nga eh. binago eh. Yun na nga eh. Kaya mag-isip-isip kayo mga bukang bibig. God, the same. Yesterday, today, and forever. How come naging the same? Mm. Paano naging hindi nagbabago? O kung saan, hindi pala alam ng inyong Diyos na ibabaguhin niya ito pagdating ng kanyang anak na si Kristo. Pastilan. Pastilandong. Isipin po natin. Ibig sabihin, yung God noon, yung Creator noon, Hindi the same. hindi the same at hindi siya all-knowing. Hindi siya all-knowing. Kasi hindi niya alam na pagdating ng kanyang anak, baguhin pala. Baguhin ang kanyang anak. Hindi alam. Kumbaga, ang Diyos ng mga taong nagtakwil at umunawa na pinagbabawal ni Apostol Pablo ang talukbong ay hindi po ang kanilang Diyos ay na kinikilala na ipinakilala ni Moses ay nagbabago pala, hindi pala di nagbabago. Di, Klarado naman. klarado kapatid na ang Diyos nila, yung Diyos na yun ay nagkamali. Ganun na nga. Ganun na nga yung pinaka-sumatotal Total. kung ating Nagkamali. i-analisa. Okay? So alam po natin, kahit ganun po ang aming nasabi tungkol sa inyong mga na ibahagi ng mga pangunawa tungkol sa Biblia, ay still na nandun pa rin yung ating paniniwala na God is the same yesterday, today, and forever. Amen. Kami po ay andun sa paniniwalang iyon. Mm. Ito po ang aming mungkahi at ianalisa po natin ang ating pagkakaunawa. Nang sa Amen. ngayon po, hindi po tayo mapagtatawanan ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Amen. Okay? So, literal ba na talukbong ang tinutukoy ni Apostol Pablo? Sagot, hindi. Amen. Hindi literal. Klarado naman eh. Dahil kung literal, yun na nga, nagbabago ang Diyos. At, siyempre, may ibang sanga po ito, Brother Renson eh. Mm. Son of perdition kasi si Pablo. Para sa mga hindi naniwala. Ibang usapan din yun. May panahon din para sa inyo. At mayroon na tayong mga naibahagi dyan. Mm. Lalong-lalo na sa mga UHC believer na talagang idinidiin na si Pablo. Kaya hindi kasi nila nauunawaan yung mensahe ng Apostol Pablo. Ginawa nilang masama si Pablo. Hindi nila mapag-reconcile eh. Kaya naging ganun yung kalalabasan. So ano ang pinatutungkulan ng talukbong na sinasabi niya dito sa Corinthians chapter 11 verse 1 to 7? So tingnan po natin. Sa 1 Corinthians, balik po tayo. 1 Corinthians chapter 5 verse 1 to 5. Balikan po natin. 1 Corinthians chapter 5 verse 1 to 5. Nakarating nga sa akin ang balitang mayroong kabilang sa inyo na gumagawa ng imoralidad. Kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama. Kahit nga pagano ay hindi gumagawa ng ganyang kahalayan. Ang nakukuha niya ninyong magmalaki, dapat sanay mahiya kayo at malungkot. At ang taong gumagawa ng ganon ay dapat inyong itiwalag. Kahit wala ako riyan sa katawang, nariyan naman ako sa espiritu. Amen? Kaya parang nariyan na rin ako. Ang gumagawa niyan ay hinahatulan ko na sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kapag kayo'y nagtipon-tipon at ang espiritu ko ay nariyan sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Verse 5, ibigay ninyo kay Satanas ang taong iyan upang mapahamak ang kanyang katawan at nang sa gayoy maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Okay. Tungkol naman sa chapter na ito, mayroon na po tayong napag-aralan nito. Available po yan sa ating
Facebook account at sa YouTube natin, Torah Amen. Community. Available po yan, yung kabuuan. So, ang kukunin nating point dito sa chapter 5, verse 1 to 5, ang tungkol sa komprontisyon ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Amen. So, ang sulat na ito, pangunahing ini-address niya sa mga ansyano. Siya, no? In other words, preachers. Mm. Mga mangangaral, tagapagsalita. Amen. So, yun po ang pangunahing subject ng kanyang mensahe. At ipinakita sa verse 1 to 5 na mayroong immoralidad na nangyari sa loob ng Korinto. Mm. Sa loob ng iglesia ng Korinto. Gayunpaman, gaya ng sinabi ko kanina, ang isang aklat ng Korinto ay hindi po magkahiwalay ang bawat chapter nito. Magkarugtong po ito. Nilagyan po ito ng chapter nitong mga nagsalin. Ang purpose upang madaling i-memorize ang number. Kasi number ang i-memorize at mahanap na sa pamamagitan ng chapter at verses ang mga napapaloob na salita. Bagkus hindi po ito ang nagdi-divide o hindi po ito ang nagputol-putol sa mensahe. Mm. Nanatili pa rin buo, intact na ang mensahe ay nabigkis po siya sa iisang layunin, yung lahat ng chapter na nasa 1 Corinthians. Amen. Kaya kung ating mapapansin dito, ang salaysay ni Apostol Pablo, nabalitaan ko na may immoralidad na nangyari sa inyo. Kahit pang mga pagano ay hindi gumagawa nito. Mm. Bakit nagawa ninyong magmalaki? Mm. So, isipin nyo. Paano ang nangyari sa mga mangangaral? Paanong hindi nila matuligsa sa pamamagitan ng aral Mm. ang gumagawa ng immoralidad? Ano ang nagiging kanilang performance habang sila'y nangangaral? Ano? Next. So, ang talukbong na tinutukoy ni Apostol Pablo ay 2 Corinthians chapter 3 verse 12 to 14. Basahin natin. Second Corinthians chapter 3 verse 12 to 14. Dahil sa pag-asa naming iyon, malakas ang aming loob. Hindi kami tulad ni Moses na nagtalokbong ng mukha para hindi makita ng mga Israelita ang paglipas ng kaluwalhatian iyon. Ngunit naging matigas ang kanilang ulo, kaya't hanggang ngayon nananatili ang talukbong na iyon habang binabasa nila ang lumang tipan. Maalis lamang ang talukbong na iyon sa pagkikipag-isa kay Kristo. Okay. Something na may mapapaisip ka tungkol sa words na talukbong. Hanggang ngayon, ha? Hanggang ngayon Mapapaisip ka, kapatid, ano ang talukbong na tinutukoy ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians? Sabi niya sa 2 Corinthians, hindi kami tulad ni Moses. Maalis lang hanggang makipag-isa kay Kristo. Hindi na umabot yung mga tao doon. Oh, hindi. Problema. Nagtalokbong sila hanggang namatay sila. Lahat ng oras, lahat ng araw sa kanilang buhay. Hindi naalis hanggat hindi makipag-isa kay Kristo. So, hindi talukbong na nakabalot sa ulo ang tinutukoy ni Apostol Pablo. Amen. Sa chapter 11, verse 1 to 7. So, ano ang talukbong na tinutukoy? Ang talukbong na tinutukoy, kung ating pong mapapansin, sabi niya, hindi kami tulad ni Moses. Ano ba ang ginawa ni Moses? Kung naaalala po natin, nung bumaba si Moses mula sa fasting,
40 days and 40 nights, nagliliwanag po ang kanyang noo. Dahil po sa glory ng Elohim. Hindi po iyon literal na liwanag. Tumutukoy po iyon sa mga aral na kanyang ibabahagi kung saan Amen. maitutuwid ang mga pag-uugali ng mga Israelitang nakapagmana or nabahagian or na salina ng pag-uugaling Egyptian. Okay? So, ang talukbong na tinutukoy dito ay ang pagpagaan ng salita. Upang hindi mapatal ang hindi gumagawa ng tama. Sa madaling salita, si Moses ay naawa sa mga Israelita dahil sabi nila, Moses, hindi namin kayang marinig ang boses ng Diyos. Pag aming mamamatay kami, kapag narinig namin, ikaw na lang at sabihin mo na lang sa amin. Gayon din ang pakiusap ng mga pinuno ng Israel. Mamamatay kami, Moses. Kaya nagtalukbong si Moses dahil sa pakiusap ng mga Israelita. Gayon pa man, ang talukbong na sinasabi ni Apostol Pablo na isinuot ng mga lalaki na hindi pwedeng isuot ng mga lalaki kung sila'y nagbabahagi ay tumutukoy po sa pagpapagaan ng salita habang ang lalaki ay nagbabahagi ng mensahe. Kung baga, hindi niya diretsong sinabi ang dapat sabihin na dapat hindi iyan pwede. Oo. Yung ganun ba? Kumbaga, magkaibigan tayo bro. Ikaw ngayon ang mangangaral. Ako ngayon ang nakagawa ng hindi tama. Gayon pa man, isinalang-alang ko yung... Isinalang-alang mo yung katotohanan, yung tamang mensahe, yung tamang words, yung tamang mensahe upang maituwid mo ako. Dahil magkaibigan tayo. So, isinialang-alang mo ang dapat mong sabihin para sa pagkakaibigan natin. Yun po ang ginawa. Kung saan, kung atin pong i-connect dito po sa Corinthians chapter 5, gayon nga ang ginawa nila. Nasa kanilang kalagitnaan ang gumagawa ng imoralidad. Sa paraang iyon, na itinutolerate nila, yun ang pagtatalukbong na ginawa ng mga lalaking mangangaral sa loob ng iglesia ng Corinto. Amen. Yun ang talukbong. Hindi po itong talukbong na isinusuot namin. Klarado yan eh. Wake up mga kapatid. I-analisa nyo po. Ang pagtatalukbong na tinutukoy dito ay ang pagpapagaan ng salita. Kung sa Bisaya pa kapatid, tabon-tabon ba? Tabon-tabon ba? O sa ilaing termino ba bro? Gapangikog ba? Ang maikog, musulti yun. Mo na'y burden sa mga magwawali. Lalo na pag malaki ang tithes. Lalo pa giver yung nagkasala. Active sa church. Kumrads. Bro? Huwag lang masyado nating anuhin kasi malaking tithes yan. Malaking inambag yan sa ating simbahan eh. Kaya, pinagaan yung salita. Kaya, kung sa binugoy pa nga pag-storyas mga vlogger, shout out sa mga pastor nga nagpagaan sa ilang mga pulong aron lang dili matisod ang mga member nga muhata. Amen. Yung nagpagaan lang hindi naman lahat. Nagtalukbong ka kapatid. Huwag niyong pag-initan ang talukbong na isinuot namin. Hindi po ito ang talukbong na tinutukoy ni Apostol Pablo. Paano namin, asan yung sense? Asan yung essence? Nagtalukbong kami, gumagawa kami ng kindness sa aming kapwa, nakapagbigay kahihiyan? Nakapagbigay kami ng kahihiyan ni Kristo? Paano? Anong koneksyon? Anong koneksyon? Ganun ba kabubo ang Diyos na may likha sa atin? Mag-isip-isip kayo mga kapatid. Isipin nyo, saliksikin nyo. Di ba? Brother Richie, ganun ba kahina? Nagtalukbong ka dahil mayroon kang
aralin niyo po, ano ang benepisyo ng talukbong? Ano ang Mm. kahulugan ng pagtatalukbong? Ang pagtatalukbong ay simbolo ng debosyon. Hindi Amen. lang yan. Aralin nyo, subukan nyo, at gawin ninyo. Kayo mismo ang makaka-benepisyo. Matutuklasan nyo kung anong benepisyo sa pagtalukbong. Hindi itong talukbong na tinutukoy ni Apostol Pablo. Amen. Yung pagpapagaan ng salita habang ikaw ay nagmiminsahe. Simple lang ang logic, kapatid. Sige nga, hindi ka magtalukbong kasi nakapagbigay ka ng kahiyan. Pero gumagawa ka ng masama. Alin ba daw nakapagbigay ng kahiyan? Yung paggawa mo ng masama o ang paglagay mo ng talukbong? Sabihin nila parehas. Kasi nasusulat. Ganito. Nagtalukbong ka, pero gumagawa ka ng mabuti. Ayun! Yun, Oh. dito natin nakikita. Nagtalukbong ka, gumagawa ka ng mabuti sa kapwa. Oh. Hindi ba titingnan ng Panginoon, di ba magkakaroon ng gantimpala, di ba magkakaroon ng good karma ang iyong Amen. ginagawa dahil sa pagtatalukbong mo? Nako. Ganun ba kababa ang ating analysis? Iwanan po natin ang ating mga konsepto na dito verse na ito putol. Basahin niyo po yung kabuuan ng buong aklat At analisahin. at ianalisa ang mga nasusulat. Dahil binabalik-balik na namin ito. Hindi po lahat ng nababasa ay yun na yun. Sa lahat ng mga inaano namin, lagi namin itong ibabalik para maintindihan at maunawaan na hindi po lahat na nababasa ay yun na yun. Kailangan mong analisahin. Kasi ibabalik ko yung Mateo 18. Kapag nagkasala ang iyong kanang kamay, putulin mo kaysa maimpirno ka. Kung sanhi ng pagkakasala ang iyong Kanang mata. kanang mata, ukitin mo. Kung nababasa yan, kung yun na yun, dapat bulag na kayo at putol ng kamay nyo. Ganun na nga eh. Yeah, analysis. Analyze. Analyze po. Analyze. So, yan. Pero, continuous pa eh. How about sa mga babae? Yun. Paano yung mga babae? So, ang babae kailangang magtalukbong. Baliktad. Baliktad eh. Kasi pag siya hindi nagtalukbong, ipinapahiya niya ang lalaki. Dahil ang lalaki, ang ulo ng babae. Amin po ba? Mahirap yun, kapatid. Baliktad eh. Ganito yung example. Yung asawa mo, palaging nagtatalukbong sa pagsimba. Pero hindi naman naging submissive sa iyo. Paano Pero yan? magtatalukbong siya during prayer, during pagsamba. Talukbong si Mrs. ha? Si Mrs. nagtalukbong during araw ng pagsamba. Pero hindi siya submissive sa kanyang asawa. Paano yan? Dahil ba siya ay nagtalukbong? Okay na. Okay na. Nga? Gayun pa man, ang pagtatalukbong ng babae na pinatutungkulan ni Apostol Pablo sa kanyang pagbabahagi ng mensahe o kanyang pananalangin ay tumutukoy po sa pag-lift up at Amen. pag-encourage sa mga tinamaan sa mensahe na ibinahagi ng kanyang asawa. Amen. Gayon po nagtatalukbong at inaalaw ang babae na magtatalukbong. Ibig sabihin, habang nagawa ng lalaki ang paghahayag sa katotohanan at pagtutuwid sa maling gawa ng member o kapwa mananampalataya, to the rescue naman, pagbigay mensahe si Mrs. upang i-encourage at maging sympathizer doon sa sakit na naramdaman sa nagiging palo dulot ng mensaheng itinuro ng asawa. Amen. Gayon Yun. po ang intindihin natin. Gayon po inaalaw ang babae ay magtatalukbong. Amen. How about naman, Brother Rui? Sa mataas na buhok, hindi na pwede magtalukbong. Ang babae na may mataas na buhok, tumutukoy po sa kanyang
glory. Ano po yung kanyang glory? Yung kanyang pagka-submissive Mm. sa kanyang asawang lalaki. Ibig sabihin, kung tunay na siya ay may mabuting aplikasyon bilang mabuting asawa, pwede po siyang titira habang siya'y nagmiminsahe. Mm. Pwede rin siyang hindi magtalukbong. Pwede rin siyang hindi Mm. mag-sympathize doon sa naramdaman. Assessment na yon ng isang babaeng may matuwid na performance. Mm. Na nakita niya ba na kulang. Hindi, kasi naa-assess yun ng isang taong guided ng Holy Spirit. Amen. Kulang pa yung hindi pa ito ang tamang panahon upang i-lift up ko siya. At pwede niyang gawin na siya'y hindi magtalukbong. Amen. Dahil mahaba po ang kanyang buhok. Yung buhok na tinutukoy doon ay ang kanyang sincerity at ang kanyang buong glory. Bilang tagasunod ng kanyang asawang matuwid na sumusunod at sumampalataya kay Kristo. Amen. Ayos po ba? Klarado po. Amen. Kasi may mga nagchat sa amin, babae na lang, Brother Rui, ang pwede magtalukbong sa amin. Malinaw po na ipinangaral ni Apostol Pablo sa Corinthians. Ngayon ko po sabihin sa inyo, i-analisa nyo yan. Amen. I-analisa nyo yan. Ano pa ba? Next. Ang mensahe ni Apostol Pablo para sa lalaki at babae na mga ngaral. So, ang mensahe ni Apostol Pablo dito sa Corinthians, chapter 11, verse 1 to 7, subject nito, ang mga ngaral, na kung saan, kung ano ang kanilang magiging gagawin sa ganoong sitwasyon na kung saan may nakapasok na gawaing immoralidad sa loob mismo ng iglesia. Amen. May sense po ba ang ating analysis? Meron. Alam nyo po. yan. Patas po yan. So, ang mensahe niya para sa lalaki, huwag ipagaan ang mensahe para lang makapagsimpatiya sa hindi gumagawa ng tama. Gaya ng nasusulat sa chapter 5. Ang sabi ni Apostol Pablo, ibigay na yun kay Satanas. Itakwil nyo yan. Mm. Ano ba ba? Gawain yon ng lalaki sa paraang banatan mo. Sabihan mo kung ano ang tama. Kaibigan tayo. Pero sa katotohanan ako. Amen. Ala kay slogan ni Irap dati, walang kaibigan, walang kamag-anak. Kamag-anak. Serbisyong totoo lang. Ayon! Naglilingkod tayo sa kabutihan. Naglilingkod tayo kay Kristo. Naglilingkod tayo sa diwa ng pagkamatuwid na kung saan Amen. ito yung awareness sa ating kapanahunan na kung saan yan ang nagmulat sa kanila upang sila'y makagawa ng mga mabubuting bagay upang makapagdulot ng pagpapala sa buhay. Sa babae naman, payuhan na tanggapin ang naging aral at magsimpatiya sa sakit na mararamdaman. Yun ang pagtatalukbong ng babae. Habang nilampurnas ng mga ngaral na lalaki, si babae naman, pag siya'y nagkaroon ng pagkakataon na makausap yung nakagawa ng immoralidad, siyempre, pag nabanatan yan sa Masakit yun. sa teaching, sakit yun. Masakit yun. Naalaw po yung babae. Yun po yung duty niya. Ang duty niya, payuhan. Amen. Yung gumagawa ng immoralidad na tinuturuan, masakit yun eh. Kasi, balik ko ka, itutuwid ka, masakit yun, bali-bali mo tumunon eh. Mm. Gawain ng babae, tanggapin, payuhan at tanggapin yung aral, at makisimpatiya sa sakit na nararamdaman. Mm. Anong tawag nun sa science? Maging, empathy. Empathy. So, mga babae, maging empathy po kayo sa mga nakagawa ng hindi tama na itinituwid ng mga ngaral. Gayon po ang inyong trabaho. Gayon po ang ibig sabihin ng pagtatalukbong na inuutos sa inyo. Para naman maibsan ang sakit na nararamdaman. Oo, makisimpatiya. Huwag naman yung mga babae na, may rasa na niya, yamiran na yun. Marites. Ayaw. Huwag naman.
Ha? Ngayon po natin naiintindihan Amen. ang chapter na ito. Amen. Nakita natin, submissive siya, nasaktan siya sa aral, huwag niyong idiin. Mm. Tulungan niyo, ilipap niyo. Tulungan niyo makabangon. Hindi kami, lalo na si Bro Rui. Mm. Gawain kong sabihin kung ano ang tama. Amen. Dahil ako ang lalaki Mm. at representasyon po ako ni Kristo. Amen. Ang ulo ko ay si Kristo. Ano po ba? That's right. Yan po ang trabaho natin, mga lalaki, mga Amen. husband. Huwag na po kayong mabahala sa talukbong, ha? Hindi po ito ang magiging magpapahiya kay Kristo. Ang pagpapagaan po natin ng mensahe na dapat nating sabihin kung ano ang tama, yun po ang magpapahiya kay Kristo. Yun Amen. po may malinaw at may essence. Mayroon pong saysay na pangunawa. Mm. Tama po ba? Amen. Next. Verse 7. Hindi dapat magtalukbong ng ulo ang lalaki dahil siya'y larawan ng karangalan ng Elohim. Gaya na ating napaliwanag kanina. Hindi pwedeng magtalukbong tayo. Hindi pwedeng magtago-tago tayo. Amen. Dahil larawan tayo ng pagkamatuwid. Ulo tayo ng pamilya. Ulo tayo. Amen. Hindi basta-basta ulo. Foundation po tayo. That's right. Ito yung mapagkunan ng aral, Brother Renson. Sa isang lugar, ang madalas napapansin yung aura ng building, Mm. aura ng bahay, yung pintura, yung design, madalas yun ang na-appreciate Tama. at napapansin. Ba't di nyo napapansin Mm. ang mga haligi? Mm. Nakatago. Nakatago yun. Wala pong nagpicture ng bahay. Haligi yung pinupuntarya. Ito haligi, pag malaki ko to, napakalaki, napakatibay, wala po eh. Oh. Pintura, picture, sa design. Mm. Amin po ba? Mga lalaki, mga tatay, hindi po tayo basta ulo. Foundation po tayo ng bahay. Amen. Amin po ba? Kaya, ipaparamdam natin sa ating pagsasalita kung tayo may pagkakataon na makapagbahagi ng aral. Ipapakita natin, mahalaga ang haligi. Amen. Mahalaga ang pundasyon. At ang pundasyon na yon ay si Kristo. At tayo Amen. ang pinagkatiwalaan. That's right. Amin po ba? Kaya sabi sa Biblia, sabi sa ibang part ng Corinthians, bawal magsalita ang mga babae sa iglesia. Nako. Ang tinutukoy po nun, bawal po pangunahan ng mga babae ang pagtutugis ng mga nakagawa ng hindi tama. Amen. Duty po ng kalalakihan ang ituwid kung ano yung mali. Dahil hindi po naka-assign, hindi po bagay o hindi po align na si babae ay kansya yung mangaral. Kumbaga, kinuna niya niyang karapatan yung lalaki Mm. sa paraang iyon. Dahil ang trabaho niya, siya ay lift up. May mga babaeng nagsasalita dahil ito namang mga lalaki, walang ginagawa. Mm. Tapos pag may nagsasalitang babae at nangaral, hindi yan, kasi bawal yan, bawal yan. Anong ginagawa mo? Kaya nagsasalita yan dahil hindi ka nagsasalita. Tama. Ano po ba? Amen. At sapagkat hindi mula sa babae ang lalaki, kundi ang babae ay nagmumula sa lalaki. Yan ay yung nasabi ko kanina. Hindi pwede na pangunahan ng lalaki, ng babae ang lalaki. Mm. Lalo pa, siya ang may karapatan,
Siya ang inilagay sa kultura na manguna, na magsasalita at magtuwid sa mga pagkakamali. Amen. At yung naturuan, nasaktan sa pagtutuwid, trabaho mo babae, na i-lift up, i-encourage. At hindi rin nilalang ang lalaki para sa babae, kundi ang babae ay nilalang para sa lalaki. Alang-alang sa mga anghel, dapat magtalukbong ng ulo ang babae. Ang babae bilang tanda na siya ay nasasakop ng kanyang asawa. Amen. Ang interpretation ani katawanan sa Christian, bro, patalukbungon ko ng mga babae, kay kung tag-as ko ng buhok ang mga babae, maibog ko ng mga anghel. Pagkadahan yung mga hunahuna lang, sige, hunahuna. Pastilan. Uno mo, ha? Sabi nga, bro, Tagalogin ko. Sabi ng interpretation ng Christians, needed na magtalukbong ang mga kababaihan during worship day. Because, mga anghel daw, sa araw ng pagsamba, ay dumulungaw sa langit. At magkakagusto sa babae. Baka daw, magkakaroon ng pagnanasa dahil nakikita yung ganda ng mga babae dahil nakasulat daw sa Genesis, nahuhumaling ang mga anak ng Diyos sa mga anak ng tao. Nasusulat. Yung basis eh. Aralin natin, mga kapatid ng matbuti. Alang-alang sa mga anghel. Itong anghel po dito ay ang mga idea. Amen. Upang mailapat ng tama at nakatarungan. Amen. Hindi po yung anghel na gaya ng iniisip ng nakararami na siya maibog. Espiritu ng anghel, iwanan man ninyo yung kabuot ang Ginoo gagamana. Kamu ba? Badlungon mo, ha? Himuha. Tanganan mo ninyo, gender ang anghel. Kaya na ay mabasa dito sa Genesis, nga naibog ang mga anak sa Diyos, anak sa tao. Pagtarong mo na yung una-una. Dapat magtalukbong ng ulo ang babae bilang tanda na siya'y nasasakop ng kanyang asawa. Magtalukbong siya upang mailapat ang mga idea. Ano nga yung anghel? Sa Hebrews chapter 1 verse 14. Basahin natin. Ano nga yung anghel? Tingnan natin kung magkakagusto ba ito sa mga babaeng. Kasi ito yung gawa-gawa eh. During araw ng pagsamba daw, yung thousands of angels, chapter 1 verse 14, Hebrews. At dumurungaw daw po yun, Brother Preaching, sa langit. Habang ang mga tao ay nasa ibaba. At nakikita daw yung mga magaganda. Basahin natin. Basahin natin Ano nga ba yung para anghel? malaman ninyo kung ano ang anghel. Ano ang mga anghel? Kung ganon, sila ay mga espiritong naglilingkod sa Diyos at mga isinugo upang tumulong sa mga maliligtas. Amen. Espiritu. Espiritong tutulong. Guide. Ideas. Walang gender. Espiritu eh. Paano pagtalukbong daw? Kay aron di maibgan sa anghel. Stilan. Nganong medyo kuan-kuana ang idea? Tuos kuan na sa una. Biktima rin tayo noon. Niwala din ako niya noon. Pero salamat sa Elohim at Amen. nagkaroon tayo ng pagkakataon na mag-analisa at nagkaroon tayo ng tapang upang ibahagi ang ating mga naunawaan. Amen. Na hindi kailangan na may paaralan na sa atin Magtuturo, mentor. mag-verify ba, kasi ganito yung ganito yung pag-uugali ng tao eh. Saan ba yung nag-aral? Saan ba yung Uy, Harvard yan. saan ba yung nagtapos? Diba? Salamat sa Diyos, salamat sa Elohim, at ako'y nagkaroon ng tapang na ito, na kahit wala pong paralan na magsabi, o paralan na magtulak sa akin ba, ay, wala akong pinagmulan na paralan. Dahil ang pagkakaunawang ito, hindi nangangailangan ng maraming referensya, Amen. sinsya man, o mga pisikal na ebidensya. Amen. Kayo mismo na nakakarinig. Kung dalisay ang inyong hangarin na maunawaan ang mga bagay na nakabubuti sa inyo, mauunawaan at mauunawaan ninyo ang tungkol Amen. sa mga pag-aaral na ito. That's right.
Hindi ako namang problema upang patunayan ko sa mga referensya. Dahil pag naririnig nyo ito na may dalisay kayong hangarin na intindihin ang pagkamatuwid, nag-spark ito sa inyong kalooban. Amen. Next. Gayunman sa ating buhay sa Panginoon ay kailangan ng babae ang lalaki. Kailangan din naman ng lalaki ang babae. Yes, tama po. Nagmumula man sa lalaki ang babae, ang lalaki na may isinisilang ng babae. At mula sa Elohim ang lahat. Nilinaw ni Apostol Pablo. Kayo na ang humatol. Angkop ba sa isang babae ang makitang nananalangin ng walang talukbong sa ulo? So, angkop ba sa isang babae na magbahagi ng salita ng may angas na ito yung tamang gawin nyo! Ito yung tamang gawin nyo! Angkop ba? Yun ang tanong ni Apostol Pablo. Pero ang mungkahi ni Apostol Pablo, kailangan siyang magtalugbong. Ibig sabihin, ang duty niya is mag-lift up sa mga napangaralan. Pero ano Amen. rin ang ililift up kung tayo mga lalaki? Hadlok mo sultis tinuod. Labinas mga pastor, hadlok mo wan ang mimrong giber. Ari mo sa amo, kay why giber-giber dire. Ang katotohanan ay katotohanan. Amen. Kayo na ang humatol. Angkop ba sa isang babae ang makitang nananalangin nang walang talukbong sa ulo? Hindi ba't kalikasan na rin ng nagtuturo sa inyo, kahiya-hiya sa isang lalaki ang magpahaba ng buhok? Hindi po ito buhok na literal na pinapahaba ng lalaki. Dahil kung ididiin mo na makahiya-hiya yung nagpapahaba ang lalaki ng buhok, paano yung mga Nasaryo? Mataas ang buhok nun. Si Juan. Si Juan Bautista. Si Samuel. Si Samson. Mga Nasaryo yun. Yun ang Mahabang mga buhok. iilang tao na naging Nasaryo sa kasaysayan ng Biblia. Ezekiel, Nasaryo din yun. Ikahiya yun. So, hindi ito buhok. Amen. Ang buhok na tinutukoy dito, yung glory na makukuha ng lalaki dahil sa pagpapagaan niya ng salita. Ibig sabihin, pinupuri siya ng member, pinupuri siya ng mga tao, pinupuri siya ng community sa loob ng iglesia dahil Tinutolerate yung ano eh. calm siya. Magaan eh. At Magaan siyang magsalita. Inaalala niya yung emosyon ng mga hindi gumagawa ng tama. At sabihin kagad, mabait yan si Pastor. Mabait yan. Napakabait. Maunawain. Hindi yan marunong magalit. Mahinaon magsalita. Nakuha mo yung ganong dignity, nakuha mo yung parangal, kahiya-hiya yun kay Kristo. Amen. Dahil kailangan nating magsabi Nang totoo. ng walang talukbong. Amen. Kung napangos ng imong naw, tungod sa imong pagpabadlong, kung ako'y mong katuwang, brasan ko na. Amen. Amen? Ayaw pagdahom nga, kung si Bro Rowie ang musulti niya nagbuhat kag di mayo, nakahimo kag dautan, nakahimo kag dili mataro, nga maglipod-lipod si Bro Rowie. Bibibihon. Kay inani man ko, ang tibuok elders group, di na kamao nga magbibibibi. Napay mas ilingig na ko sa group, elders group. Butan ako. Amen. Butan pa ko. Naapay mas mangtas na ko. Amen. Amen ba? Naapay mas mangtas na ko. Bawal ang himi dire. Amen Amen. ba? Ngunit karangalan namin, ito ng babae sapagkat ibinigay sa kanya ang buhok bilang pantakip ng kanyang ulo. Amen. Yung buhok na tinutukoy dito, yung makukuha ng babae na parangal dahil siya ay naging sympathizer doon sa pinangaralan. Yun yung buhok. Ay, ano yan? Subukan yung ilagay yung sarili sa ganong ugali. Di ba magiging ano kayo ng community? Magiging kilala kayong mabait? Mga babae, di ba?
Hindi man ito naiintindihan, no? Itong ugali na ito, na hindi ito naiintindihan ng mga although Christians community, pero mayroong mga napapansin na kung may ganitong pag-uugali sa simbahan. Marami. At kilalang mabait at maunawain. Dahil ito ay angkop sa mga kababaihan. Hindi ito angkop sa kalalakihan na maging magpapagaan ng salita. Ano ba? Lampur na kung mahimo, kung tanaw ni mo gilumutan, Brasi. Sunroki. Amen? Amen. There is time for everything. Mm. Ngunit, kung may gusto pang magkipagtalo tungkol dito, ang masasabi ko ito, sa pagsamba, wala kaming ibang kaugalian. Gayon din ang maging ang mga iglesia ng Elohim. Amen. Yun. Ano? Nito, kung ating mapapansin ang verse 16, nag-coincide sa naging paliwanag natin. Mm. Naday pagpamatasan nga, magtabon-tabon ng mga apostolis. Why? Wala po silang pag-ugali na papagaanin yung salita para ka masay. Takip-takip ba? May pagpapagaan na gagawin ang community. Ngunit matapos kang paluin dahil gumagawa ka ng mali. Gaya ng magulang. Mm. Si tatay, tagapalo yan. Bang! Disciplinarian dapat si tatay. Mm. Ang tagapagsabi, trabaho ng nanay, kaya ka napalo, dahil gusto ng tatay mo, maging matuwid ka sa paglaki mo. Trabaho ng nanay yun. Nang sa gayon, hindi ma-misinterpret ng bata ang nagiging disiplina na ginawa ng tatay. Amen. Ganyan din sa iglesia. Pag na kasaba nila ba ang nagpabadlo, nung napapansin ng asawa ng pastor o ang asawa ng ministro, ang asawa ng tagapagsalita, responsibility niya na i-lift up siya. Amen. Hindi lang yan. Kaya talaga nagkamali ka eh. Pero patuloy lang tayo. Tuloy lang tayo. Hindi po sarado ang pagbabago. Tuwid po natin ating pagkakamali. Sabay lift up. Anong pangailangan? Tulungan. Bigyan ng atensyon. Amen. Ganyan po ang pag-aalaga na makikita nating ibinahagi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, partikular sa mga ngaral, mga ansyano. Amen. At pwedeng-pwede natin kunin upang maging makuha natin ang aral na kanyang ibinahagi sa Korinto. Amen. Dahil posible ang mga pangyayaring ito sa lahat ng community. Next. Tungkol sa mga babanggitin ko ngayon, hindi ko kayo maaaring purihin dahil sa inyong pagtitipon ay hindi nakakabuti. Mm. Subalit, nakakasama. May mga ganitong churches na kuman sa selebrasyon, matapos yung selebrasyon, maraming mga libak, maraming mga chismis. Ano nga ito? Siyang may konti, DJ, ganyan, madaghang iba. Anong kita pa ilarong, kasuway tana. Naana. Instead na magkaroon ng pagpapalakas ng relasyon during ng pagtitipon, nagkakaroon pa ng mga pagkabahagi-bahagi kasi hindi, grupo-grupo, ganun ba? So, una sa lahat, nabalitaan ko na kayo'y nagpangkat-pangkat sa inyong pagtitipon at ako'y naniniwalang may katotohanan iyan. Tingnan mo. Talaga namang magkakaroon ng pagkabahagi-bahagi sa inyo upang makikilala kung sino sa inyo ang mga tapat. Pamamaraan, yan ang ipoprovide ng ating kung anong ating magiging hakbang na magkakaroon ng ganito upang makita kung sino yung tapat. Gaya ng nangyari sa OHC. Alam po nating lahat, part po tayo ng OHC. Doon po tayo nagmumula. At nangyari ang lahat na nagkabahagi-bahagi upang makita kung sino ang tapat, kung sino ay may dalisay na layunin sa advokasiyang pagsunod sa kabutihan. Amen. Next, sa 1 Corinthians chapter 1 verse 10.
1 Corinthians chapter 1 verse 10. Mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Magkaisa kayo at huwag magkabahabahagi, maging sa isipan at maging sa layunin. Amen. Yan ang mungkahi ni Apostol Pablo. Magkaisa. Next. 1 Corinthians chapter 3 verse 3. 1 Corinthians chapter 3 verse 3. Sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman, ang inyong pag-iinggitan at pag-aaway-away ay palatandaan na makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Ang the beast ay ito pong dikta ng laman. Yung itong ano ba, tawag nito? Tatak ng halimaw. Ito pong desire ng laman. Pita ng laman po ito. Marami nang pinagbintangan ng mga unang nagsagawa ng theory tungkol dito. Ano yan? Marka, mga marka. Marka sa imong mata. Kanang imong tinguha nga unod-unod maunang marka sa mananap. Once madominate ka na, once idodominate ka ng pita ng iyong laman, talagang markado ka. Yan ang marka. Huwag mong hintayin maging vindicated ka. Next. Deuteronomy 13 verse 3. Sino-sino na lang pinagbintangan. Ito, mark of the beast to. Sama yung monster na inumin. Kasi 3 vav eh. Ang vav sa Hebrew, 3 6 yan eh. 666. Kasi 3 alpabetong vav. 6 daw eh. Deuteronomy chapter 13 verse 3. Huwag kayong makikinig sa kanya. Pag subok lamang iyon ni Yahweh sa inyo kung talagang iniibig ninyo siya ng buong puso't kaluluwa. Yung tinutukoy dito, yung ibang mga ngaral. Alam po natin, yung mga ngaral na tinutukoy na iba, ay hindi po ito tumutukoy sa nagsasalita. Ang mga ngaral na sinasabi, ay hindi po ang nagsasalita. Particular, hindi po yun. Yung understanding na nagsasagawa sa loob mo. Amen. Kailangan maintindihan mo kung sino ang nagdidikta. Pita ba ng laman ang umuunawa sa nagsasalita? O yung dikta ng diwa ng pagkamatuwid? Amen. Kailangan nating ma-distinguish. Kailangan nating ma-kilatis, brother. Amen. Next. Luke chapter 2 verse 35. Luke chapter 2 verse 35. Kaya't mahahayag ang kanilang iniisip dahil dito magdaranas ka ng matinding kapighatiang parang isang patalim na itinarak sa inyong puso. Lahat na nangyayari ay hindi pwedeng ipagbaling sa iba. Ano ba? Kasi ang ugaling na umiiral ngayon, blaming. Ikaw kasi. Siya kasi. Blaming para ma-justify siya. Ito kasi yung nangyayari. Yung sakit na nararamdaman natin pag hindi natin ito nakuha kung bakit nagkaroon ng sakit na nararamdaman tayo. Bakit may nararamdaman tayong sakit? Hindi natin ito mai-manage. Magiging itatakwil natin iyon. At ang kalalabasan, blaming. Blame.
Siya kasi. Pero yung sakit na ating mararanasan habang sa journey tayo ng buhay, pag ating na-manage, magiging wisdom ito. Amen. Ang puwa. Dahil ang sakit, nandyan ang malaking pag-ibig, napapaloob, iyan ang binhi ng grasya. Amen. Next. Kaya't sa inyong pagtitipon, hindi banal na hapunan ng Panginoon ang kinakain ninyo. Watch out, papalapit po ang ating ceremony ng Passover. At ito rin ang napapaloob ngayon sa chapter 11. Sapagkat ang bawat isa sa inyo ay nagmamadali sa pagkain ng kanyang sariling pagkain. Kaya't nagugutom ang iba at ang iba na may nalalasing. Kaagad, na pag nabasa natin ito, ang umiiral na pangunawa tungkol sa pagkain na inihanda during Pisak. No, hindi po yan. Ang pagkain na sinasabi dito, sariling pagkain, ay tumutukoy sa pangunawa. Amen. Na nakukuha habang nakikinig sa nangangaral. Pagtuturo ang itinutuwid ni Pablo dito ay ang pagtuturo. Amen. Kaya yun po ang essence nating sinusundan. Hindi po ang pagkain literal na inihanda habang nasa seremonyas ng Pisa ang naging dahilan. Kundi ito pong nakukuhang pangunawa sa nangangaral. Amen. Okay? Kaya nagugutom ang iba. So, ibig sabihin, nagmamadali ng kanyang sariling pagkain. Yun, nag-ano na ba? Na, ay, sabot ako na, okay na yun. Kaya't nagugutom yung iba. Hindi pa kasi na-digest ng pangunawa o ng kaunawaan ng ibang kasama. Siya, huwag na yan, tuloy na tayo sa iba. Topic. Okay na yan. Ibang topic tayo. Kaya nahihiwan ng iba, nagugutom eh. At ang iba na may nalalasing, itong nagmadali, nalasing. Asan kaya yung mas worst na naganap nito, brother? Sa nalasing. Kumain ng mga madalian, uminom ng madalian. So, mas masakap ang mangyayari. Kapag, ay, okay na kuha na, hindi mo pa na-perform yung iyong naunawaan. Gusto mo mag-proceed sa ibang topic. Experience ko yan. Nangyari yan sa community. May gusto ng karne. Nagmadali. Kasi ano na yan. Pag yung ibang kapatid natin ang nagbahagi, hindi, kasi gusto talaga, dali ba? Relate yan Bantay mo na. Gusto ng karne. Ang iba na may nalalasing, itong nagbadali, yung nalasing, si daghanon magtagay. Hindi ito tumutukoy sa literal na inumin. Amen? Wala ba kayong sariling bahay upang doon kumain at uminom? Sa iyong sariling nagawang sitwasyon, doon mo tamasahin. Huwag mong ipagmaybang, naunawaan ko na yan, naunawaan ko yan. Habang sa iyong pagninilay-nilay, doon mo tamasahin ang mga mensahe. Keep it in your heart. Amen. Hindi ba ninyo pinapahalagahan ng iglesia ng Elohim? Yung iglesia ng Elohim, hindi po ang katawan. Yung pong nagiging na-accumulate na sitwasyon sanhi ng iyong pagtugon sa every transaction na iyong kinabibilangan every day sa imong kinabuhi. Amen. 3 lingwahe yun, Bisaya, English, Tagalog. Tindi. Ano ang gagawin ko ngayon? Pupurihin ko ba kayo dahil sa bagay na iyon? Hindi ko gagawin iyon. No? Relate na relate kasi ako niyan eh. Nung ako'y parang ibon na, ano tawag? Piso ba? Sisiw. Sisiw na ibon. Sisiw sa manok yan, bro. Ganun Sisiw yun. pa rin. Sisiw pa rin yun. Na parang Sisiw pa rin. nakaganon ka lang ba kung ano yung ibibigay? Kain. So, ang sabi daw dyan, kailangan daw during Passover, sabay-sabay ang kain. Which is may essence naman, pero
Parang hindi yun eh. Hindi naman tumugma sa ano. Oh. Di ba? Next. Sapagkat ito ang turo na tinatanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipinagkalulo, ang Panginoong Hesus ay lumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan, inihandog para sa inyo. Simbolo po yun, hindi po yung katawan. Gaya na sinabi ni Brother Vinson. Nung sinabi ba ni Kristo na ito yung katawan, gisi ba niya ang unod, di arang akong unod, huwag ako ning pikas-pikas. Kanan lang unta nga logic ba? Itong gamito, di ba Brother Vinson? Tama. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kupa at sinabi, ang kupang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Yeah. Dugo po dito ay hindi pong literal na dugo. Amen. Kundi yung tumutukoy po sa kapamaraanan ng siya'y nabubuhay. Amen. Mahirap naman kapatid kung literal na dugo, ginawan vampira ang mga tao. Ang founder pala sa vampira si Kristo. Ayun. Di ba? Kung liliteralin po natin, sabi niya sa Juan, ang sinong kukain sa aking laman at iinom ng aking dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggang. O sige mga literal na nagpapairal ng pangunawa, kainin niyo yung laman at inumin niyo yung dugo. Tingnan natin yung literal na pangunawa ninyo. Yun. Klarado yan. Kayo sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng kupang ito ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagpaparito. Panginoon dito, ang kamatayan dito, tintukoy dito ang kamatayan. Panginoon dito ay ang ating realization moment. Amen. Kaya ang realization, pirmi na siya magbalik-balik. Amen. Po ba? Every level sa imong kinabuhi, sa iyong buhay, habang may tinataha ka, may realization. At kung ang pamamaraan ni Jesus ang ating susundan, muli nating ihahayag, palagi nating ihinahayag ang paghihirap. At hanggang darating muli ang realization. Yun ang anak ng tao na siyang Panginoon. Next. Ito na pala yun. Kaya sino mang kumain ng tinapay at uminom sa kupa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Di nararapat. Kaya't dapat siyasatin ng tao ng kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kupa. Siyasatin mo ang iyong sarili. Balaan ra ba kaining pana kay gikapandungan isa. Balaan nga magtutudlo. Haigod. Sa pagkabalaan na nas harina ra man na hinimo General Miling. Simbolo na. Amen. Ang gisimbuluhan ana mo'y balaan. Amen. So pagkahitabua nga ang Pan. ako kuming ginhalingtan mo. Nawa ang pagkabalaan sa seremonyas. Kay wala ka bendisyon Pastilan. Dili in taon ang pan mo'y balaan. Ang kahulugan Amen. nganong gaandam og pan, hindi ang tinapay na literal ang sinabing banal, kundi ang kahulugan at Amen. natutungkulan. Kaya kung ngayong paparating na Pisa, lalo pa sa mga Jewish practitioner, Messianic group, mga nagsasagawa ng Passover, mas mainam aralin po natin ang mensahe ng Passover. Amen. Hindi po natin bigyan ng mas mahalaga o mas mataas na halaga ang seremonyas. Wala po yan. Kung hindi mo mauunawaan ang pinatutungkulan yan. Amen. Walang saysay yan. Amen.
Kinayon pag-anang karnero kay basig mabali kunong bukog, di na mabalaan ang seremonyas. Pastilan! Pastilan! Ang pan inagkaon, dili magsaba-saba. Kay mawa kuno ang kabalahan sa pan. Ang panang balaan. Ang pan ay balaan, tuan na sa seremonyas ni pilit ang pagkabalaan. Hindi na sa mensahe ng pagsasagawa ng mga bagay na iyon nakaka-focus ang iyong atensyon. Sa mismong literal na seremonyas nakatuon ang atensyon ng tao habang isinasagawa ngayon ang seremonyas ng Passover. Yun. Nawawala po ang essence nun. Yun ang masaklap. Kung ganon ang iyong ginagawa, wala kang pinagkakaiba sa mga Kristiyanong Katoliko na nasa communion, body of Christ. Amen. Hindi na unawaan. Pag nakain yun, akala nyo, isa na siya kay Kristo. Pag nakakapag-Passover, namarkahan na daw na anak ng Diyos. Anak ba na? Hina po na yung Ginoo, no? Pwede lang palang makapag-Passover tapos may tanda na, may marka na. Anak din na? Pagkatapos gumawa ng kabulastugan, may marka na. Importante, makabalik sa next Passover eh. Para ma-renew. Ano yun? Lisensya? Ang kaligtasan. Date pa sa inyo lisensya ng LTO ah. Hindi kapatid. Ang tinapay na tinutukoy dito ay ang kaparaanan ng pamumuhay. Amen. Kung saan hindi hinaluan ng libadura, hindi hinahaluan ng pita ng laman. Amen. Yan. Hindi hahaluan ng vested interest. Hindi hahaluan ng makasariling adhikain. Amen. Yun. Kung inana ta nga maghimo sa seremonya sa Passover, 3 years, 5 years na takaron, inana lang gyapon atong no, di na to mabasol Brother Renzo, no? Kung inana ang atong mga nahimong pagsabot sa sinugdanan. Pero kung milabay na lang ang 5 ka tuig, 3 ka tuig, 2 ka tuig, inana ra gyapon ka, wa kay kalainan sa panultihon sa mga Bisaya, dugay nakasbuho, agukoy gyapon ka. Amen. Tagalogin mo. Kung ganyan pa rin yung ating panguunawa na mailalapat sa pagsasagawa ng seremonyas ng Passover, na kung saan ang pinakang banal ay ang tinapay at ang seremonyas mismo, matutulad ka sa kasabihan ng mga Bisaya. Matagal ka na sa butas. Ang Tagalog sa agukoy. Agukoy ka pa rin. Alimasag, ano ba yan? Basta agukoy ka pa rin. Di ka nag-improve. No? Ayaw natin ng ganun. Talangka, Talangka ka pa rin. Mabot na 10 years, 15 years. Pabago-bago na ng programa sa PISA. Ganun ka pa rin. Ang banal mo ay ang seremonyas. Talangka ka pa rin. Talangka ka pa rin. Dugay na ka-slim out, tambasakan gyapon ka. Amen po ba? Kagang. Ang mga sinasabi namin ito ay hindi upang tuligsay. Pagtapik po ito upang kayo po'y mag-increase. Panggising yan, panggising. Gumising po kayo. Hindi po ang seremonyas ang banal. Kung banal ang seremonyas dahil sa espiritual na kahulugan. Amen. Kung mawawala ang espiritual na kahulugan ng seremonyas dahil hindi mo naunawaan, wala yon, wala ring saysay ang pinaniniwalaan mong banal na seremonyas. Tandaan natin yan. Amen. Ang po ba? Gaya ng naintindihan ko ngayon lang, bawat action daw na isasagawa with good intention, magmomobilize daw yung energy. Ha? So kung isasagawa mo yung pagkain ng tinapay na walang pampaalsa during Pisak ceremony, at alam mo yung intention mo, dalisa yung intention mo, good yung intention mo, kung bakit mo isasagawa yun, magmomobilize ang energy. Amen. Pero kung yung kinakain mo ang inano mong banal, walang may dudulot.
na ikabubuti sa iyo yun. Mm. Ano po ba? Grabe yung iba. Kailangan bro, sa ika-14th day, paglubog ng araw, kailangan doon talaga eh. Oh. Kaya, abuti ng hating gabi. Ating gabi ng sa kambing. At yung iba, hindi na daw mag-ano ng kambing dahil si Kristo na yung naialay. Mm. Kanya-kanya ng interpretasyon at pag iba yung interpretasyon, iba yung sinasagawa during ceremony, sabihin yung iba, mali yun. Hindi yung kilalanin ng Diyos, hindi yung kikilalanin ng Elohim, dahil hindi nila nasunod. Yung nasusulat kung paano isasagawa yung pisa. Partikular ang tao sa seremonyas. Mm. Hindi partikular sa kahulugan kung bakit isasagawa ang seremonyas taon-taon. Amen. Yan. Dapat tayo sa spiritual na kahulugan at pinatutungkulan ng seremonyas. Dahil ito ay self-reflection. Amen. Libadura, sariling pamamaraan. Amen. Pita ng laman, makasariling nais. Mm. Ilabas natin sa bahay natin. At ang bahay na pinatutungkulan, yung pong naisasagawa natin, spiritual na tahanan, kung saan nagiging na-accumulate, na naging na parang materialis na parang nagawa nating pamamahay sa pamagitan ng ating transaksyon araw-araw. Ito po yung example. Maganda yung bahay mo. Maganda yung higaan mo. Siyempre, maganda yung bahay mo. Nasa malayo ka sa city. Mm. Ibig sabihin, tahimik yung lugar mo. Tahimik. Mapayapa. Mapayapa yung lugar mo. Pero, marami kang naging kaaway. Marami kang hindi napagkasundo na tao. Kahit kagaano pa kaganda yung bahay mo, hindi ka nakakapahinga. Mm. Dahil hindi ang literal na bahay ang tahanan. Mm. Yung na-accumulate ng iyong performance daily, yun yung tahanan mo. Amen. At magiging komportable ka sa tahanan mo kung mailalabas mo ang libadura taon-taon. Mm. At gaganda ang bahay mo, magiging mansyon ng Elohim. Amen. Sana, partikular sa mga taga-Tura community, please, simulan nyo na po ikilatis ang mga libadura sa buhay. Amen. Nagkataon po, ito ang nagiging mensahe natin. Iyan ang dahilan kung bakit mahina at sakitin ang marami sa inyo at may ilan ngang namatay na. Mm. Hindi po ito literal. Hindi po literal ang tinutukoy. Hindi po literal ang pinatutungkulan dito. Dahil pwedeng may buhay na patay. Mm. Pwede rin na itong sakitin, ito po yung dali kay mangluod. Kadungog lang may istorya. Hindi na ko ganahan mo simba. Hindi na ko ganahan mo. Sobrang sensitive. Hindi na ko ganahan mag-ano dun sa haw. Kasi paparinggan ako eh. Mm. Paringgan daw mo, hindi na mulong ka. Amen? Ipatira ang ganing Apostol Pablo. Ganon po. Nangyari dahil hindi mo nilabas ang libadura. Ano man ang iyong magiging quality ng iyong sarili, hiningi mo yon sa pamamagitan ng iyong pangangalaga sa energy o sa privilege na ikaw ay narito na pinagkatiwalaan sa enerhiya at sa panahon na may pinapairal na matuwid na sistema. Amen. Kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ang Panginoon dito, ito yung iyong pagtatanto. Mm. Dalawa kasi ang dala ng Panginoon eh. Itong Panginoon ba, anak ng tao. Pagka nalaman mo, brother, mali ka, napagtanto mong mali ka, at teachable na ugali ka, Mm. tumatanggap ka, at ikaw ay dadako sa taon-taon na kultura na kung saan nagre-reflect ang bawat isa, mag-increase ka talaga. Amen.
Pero kung hindi ka teachable during pagtatanto, yung iyong pagtatanto ang magiging hukom sa iyo. Ika, pumanahan dito. Maghuhutong ka. Okay. Ako may panungdungugon per me. Bada ay, more May pagpapalayo na lang ko. palayo na lang ko kay. Sa una, binilhon ko nila kay mapusdan mo ko pagkaruwa naman. Bada ay. Miyak ka lang. Next. Ngunit, hinahatulan tayo ng Panginoon dahil itinutuwid niya tayo. Yung pagtatanto na pangyayari ang humahatol. Kung alin ang ating pipiliin. Kung pipili tayo sa magiging teachable tayo, prosperity ang Amen. tunguhin natin. Pag hindi tayo teachable, lugmok tayo at magiging impyerno buhay natin. Upang hindi tayo maparusahang kasama ng sanlibutan. Sanlibutan, tumutukoy po ito sa nakararami na kung saan hindi nagbigay atensyon doon sa kung ano ang ikabubuti for survival. Kumbaga na-trap sa tawag nun, reptilian brain o reptilian concept. Mindset. Kung may nagugutom, kumain na muna siya sa bahay upang hindi humantong sa hatol ang kaparusahan ang iyong pagtitipon. Kung may nagugutom, gustong-gusto na niya, mag-ano siya sa bahay, magninilay-nilay. Spiritually. Upang, sino bang nagpapa-encourage sa iyo? Habang nakakarinig ka ng salita, na-encourage ka? Sure ka? Hindi. Dahil pag naririnig mo, pwede mong i-ignore. Tama ba, bro? Amen. Pag nakakarinig ka ng nagsasalita, kahit pagano ka inspiration words yan, kung nais mong ibaliwala, pwede. Kahit wala kang narinig, kung magninilay-nilay ka, may maririnig ka. Amen po ba? Tama po Amen. ba ako? Kahit may nagsasalita ng inspiration words, kung iyong babaliwalain, pwede. Pwede. Kahit walang nagsasalita, kung gustuhin mo, may maririnig kang Amen. nagsasalita. Dahil ang nagsasalita, ang salita, ay hindi sa labas nagmumula. Sa loob mo mismo makukuha. Amen. Nasa sayo. Ang salita ay Diyos, hindi po ang Biblia. Amen. Nasa atin po ang salita. Amen. Naririnig po natin yan kung gustuhin natin. Magsasalita yan. I-active mo lang ang dalisay na hangarin. Amen. Next. Tapos na tayo. So, paalala, ang ating pong pisak ay ngayon pong April 22. So, ang ating pong new moon at New Year, at the same time, New Year po, first new moon of the year, ay ngayon pong April 9. So, sa lahat ng maki-isa, tayo po ay magkakaroon ng live, magkakaroon tayo ng pagtuturo niyan, magkakaroon tayo ng pagbabahagi, at sa lahat ng mga taga Cebu na pupunta dito, medyo maaga po tayo magsimula. So, ang live po natin, possible, nasa mga alauna po siya, pero pagsisimula, habang nagsimula po ang ating gawain dito, nagsisimula na po tayo. Salamat po sa ating lahat. Magandang gabi. Shalom Aleichem. Aleichem. Shalom.